Eto, meron ako nakitang post. Lumaking walang direksyon ang anak mo. Tapos, isisisi mo sa gobyerno. Alright, no? So, at some point, tama naman to, okay? But, bakit nga ba yung iba sinisisi talaga yung gobyerno? At bakit marami ding ibang tao na hindi nila naiintindihan bakit sinisisi yung gobyerno na lumaking walang direksyon yung mga bata o yung mga nanay na dukha o mahirap na sinisisi yung gobyerno. Kasi ganito kasi yan, okay? Lumaki kasi ako sa mahirap. Talagang sa pinakababa, okay? Bakit naging ganyan yung POV ng mga mahihirap at bakit gobyerno talaga yung may kasalanan? Okay, number one example talaga, okay? Just wanna straight to the point, okay? Kasi nga, dapat nga, magkakaroon ng chance yung mga mahihirap na umunlad sa buhay. Okay? Bakit hindi? Bakit nasisisi yung gobyerno? Kasi nga, unang-una, okay, sino nagpapatupad ng batas sa sahod? Siyempre, gobyerno. Gaano nga ba kalaki yung sahod sa provincial rate? Ganyan na. Yan lang. Tapos, meron kang kahit dalawa lang anak. To think of it, mapagkakasya mo yan sa pagpapaaral. Kung 8 hours o 9 hours, makukonsume yan sa isang tao. Tapos, dalawa kayo. Tapos, sa isang araw, 4 kayong kakain, 3 times a day, tapos pamasahe. Paano na? Di ba? Provincial rate 400. Puking ina, paano yan Kaya nga ang daming nagrereklamo sa gobyerno. Dahil yung mahirap talagang maghihirap. Lugmok ka na nga, ilulugmok ka pa. Di ba? Dapat yung gobyerno, sila yung mismo nagbibigay ng chance sa mga taong nasa pinakababa. Ikaso, sila yung naglulugmok sa mga tao. Kahit na yung mga middle earner, hindi. Umaasa na lang sa utang. Kahit nga educated people nakapagtapos, minimum wages lang pa rin. Nag-college, ang mahal ng tuition. Halos mamatay sa working student, wala nang tamang tulog. Pero pag graduate ng college, sasahuran ka ng 600. Puking ina, wala na yun. Tapos isa ka pang breadwinner. Pag graduate mo, tutulong ka pa lang sa pamilya mo. Wala na. Pag nabuntis ka, nagkapamilya ka sa sarili mo, wala na. Mas lalong hihirap ka kasi wala kang na-invest sa sarili mo. Diba? Ganun lang kasimple sumira yung gobyerno sa future ng mga tao. Tapos, pag isisisi yung gobyerno, magre-react yung mga anak mayaman na hindi naranasan yung kahirapan sa totoong buhay. Eto kasi bakit ganyan din reaksyon ng mga mayayaman? Bakit ganyan? Bakit may gut silang mag-post? Kasi nga easy money yung sa kanila. Hindi nila naranasan, hindi nila nakita yung mga magulang nila. Uuwi, okay lang na kumain. Yung rice, okay na yan. Tapos yung ulam sa umaga, aabot pa yan ng gabi. Kasi nga, pagkakasyahin. Kasi nga, nagpapaaral pa ng anak. Tapos, pag nakapagtapos, yung sahod, 400 lang. Ilang taon nag-college, ilang taon nag-high school, ilang taon nag-elementary. Tapos, yung sahod, 400 lang. Yan yung tandaan nyo. Kung wala kayong alam, dapat alamin nyo kung paano kasakal tayo sa gobyerno. Paano tayo ginagawang bobo. Paaralan. Yung susi daw sa kahirapan. Ang daming nakapagtapos. Pero napakaliit lang ng umunlad. Kasi nga, we are trapped by the government system. Wrong governance itself. Walang tama na nangyayari. Lalo na dito sa Pilipinas.
Yung mga illegal, siyempre huhulihin. Kasi nga, maraming yayaman. Wala nang bobong magtratrabaho 24/7 para lang sahuran ng 500. Kung mag-i-illegal ka, siyempre huhulihin ka. Dapat sila lang mismo. Sila lang, hindi pwede tayo. Okay? This is Junmar. Alam ko naman matino ka, pero sana malinim yan. Ako, maling-mali yan.